Yung alam mong wala ng pag-asang magkabalikan pero umaasa ka pa rin? Sa breakup na to, may mga disinfo peddlers pa rin talaga na ayaw mag-move on sa paggawa ng mga maling balita o malita. Welcome to Malita Minute! Ako si Rain. Ako naman si Jana. At ako si Riza. Narito ang mga delulu videos and claims na fina-check ng Verifiles ngayong buwan ng mga puso. Unang bugso ng disinfo. War on drugs. Nagkalat ang iba't ibang malita tungkol kina Father Flavio Villanueva, Senator Risa Ontiveros, at Kian De Los Santos. May sculpture raw para sa EJK victim na si Kian De Los Santos. Talakbay mo sa'yo ng paghilom sa Senado. Eto pa, naging emosyonal daw ang senadora at tinawag ng museo ng mga bayani ang museo para sa mga biktima ng drug war. Malita! Edited ang mga kumalat na picture na nakadungaw sina Ontiveros at Father Flavi sa sculpture kuno ni Kian. Peke rin ang mga quote card ni Senator Risa. Gawa-gawa ang statement na ito at hinugot galing sa isang 2024 press conference ang pictures na ginamit. Edited din ang quote card ni Father Flavi. Umamin man ang pare sa kanyang pagkalulong sa droga noon, kinabulaanan niya na nanawagan siyang kaawaan ang mga drug addict. Ikalawang bugso ng disinfo, ICC. Hindi pa rin matapos-tapos ang malita tungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito pa ang plot twist na mas malabo pa sa status nyo. Makakalaya na raw si Digong at wala na siyang hinaharap na legal threats. At ang pinaka-clutch, magre-resign daw si VP Sara kapag pinauwi ang tatay niya. Malita! Walang ganitong desisyon ng ICC at ang desisyon ng Korte Suprema noong 2024 ay walang kinalaman sa kaso ng dating Pangulo ngayon sa ICC. Hindi rin sinabi ni Inday Sara na magre-resign siya. Ikatlong bugso ng hugot, BBM. Pati si BBM, napusuan din ng mga disinfo peddlers kasunod ng mga inihain na impeachment complaints laban sa kanya. BBM bedridden dahil sa malalang sakit at pinadala raw sa ibang bansa para magpagamot? Malita! Walang ulat ang palasyo na nagpagamot si Marcos sa ibang bansa. Noong February 10 at 11, dumalo pa nga siya sa mga seremonya sa Malacanang. Dinoktor din ang kumalat na larawan na nagpapakitang nakaswero ang Pangulo at malubha ang sakit. Hindi totoo na septic tank ang nasa ilalim ng damit ng Pangulo. Wala siyang bitbit na ganito sa orihinal na larawan na inilabas ng Presidential Communications Office at sa video mula sa isang news channel. Isipin nyo, sa pagkalakalaki nitong septic tank, paano ito magkakasya sa tiyan ng Pangulo? Pareho ring sinabi ng Malacanang at St. Luke's Medical Center na hindi totoo ang kumakalat ng medical report ng Pangulo. Eto pa, wala rin sinabi si Marcos na may mga aso siya sa loob ng Kongreso. Walang mangyayari dyan. Ang dami kong aso dyan sa Kongreso. Ano ba kayo? Minanipula ang news graphic card ng rapper noong February 4. May posibilidad na deepfake ang video clip ayon sa mga eksperto at AI detection tools. At yan ang mga malitang pilit tayong pinaniwala ngayong Pebrero. Na-fall ka ba sa kahit isa sa mga ito? Huwag magpauto. Kung sa pag-ibig lagi kang napapaikot, sa malita dapat alerto ka. Dahil sa huli, ang katotohanan lang ang hindi ka lolokohin. Kaya no sa malita, dapat laging tama. See you next month!